Good afternoon mga ka-livestock. Welcome back to my channel at Chard TV Livestock Farming. Thank you for always watching my channel mga ka-livestock. Please paki-follow na rin sa Facebook page ko mga ka-livestock. Chard Sirip.Nokne. Marami din kayong mga videos na makikita doon tungkol sa mga alaga ko. At ito mga ka-livestock, matutunghayan nyo ngayon itong alaga ko na 8 heads na nagkaedad na ng 105 days mula pagwalay. Ang bilangan ko mga ka-livestock mula pagwalay, so 105 days na sila ngayon mula pagwalay. Ngayon mga ka-livestock, i-share ko sa inyo at pag-usapan natin kung magkano na yung nagastos dito sa feeds, including sa puhunan natin sa biik mga ka-livestock. Although sarili ito, sarili nating produce, but isama pa rin natin yung computation sa feeds tsaka sa biik kung may kita pa ba tayo mga ka-livestock sa range price na babanggitin ko mamaya. Before I proceed mga ka-livestock, magsa-shoutout muna ako sa mga bago nating kaibigan. At itong mga bagong kaibigan na ito tinatawagan talaga tayo, nagkausap natin ito dahil nagtatanong din sila at saka nagbibigay din ng mga advice, most especially kay Sir Jerry Tanyedo. Itong si Sir Jerry is from Tarlac, and I think nasa ibang bansa siya ngayon, sa Norway ata si Sir Jerry. Sir, I hope nasa mabuti kang kalagayan at God bless you always sir, and to your family. Shout out din kay Sir Jomari Dasas o Iloilo, kay Ma'am Miranda Gimdri o OFW ito, nasa Kuwait siya. Kay Ma'am Dana Dagino, also an OFW, nasa Saudi Arabia. Ito sila mga animal lover din ito, most especially sa hog racing. Shout out din sa kaibigan natin, nakakatanda natin sa trabaho, Chief Idol Kitik Ducks of Cebu City. Sa kabatsmith din natin kay Franz Alarcon, kumpare natin. Mga livestock, tatalakayin natin ngayon ang kung magkano na yung nagastos ko dito. I-add din natin yung price ng biik sa 8 heads sa price range na 130 to 135. Kung may kita pa ba tayo sa ganong price. At hindi muna natin isama yung gastos sa kuryente, kasi dapat masama yun dahil gumamit tayo ng water pump. Tubig, wala tayong gasto sa tubig dahil deep well lang naman yung gamit natin. Mga ka-livestock, as per record, as of this moment, umabot na yung gastos ng 98k mahigit, including the price of the piglets sa 8 heads. 3k bawat isa, so 3k sa 8 heads. So
24K ang puhunan natin, including sa feeds, 70 plus na may git. So kaya umabot na ng 98K may git. Mga ka-livestock, ito kung makikita nyo, based sa tagal ko nang nag-aalaga ng patabaing baboy, matansa ko naman yung timbang nito. 105 days as of this moment. Sa tingin ko may umabot na 115. So 115 yung pinakamalaki, at I think pinakamaliit nito nasa 90. So ito nagre-range talaga ito ng 100, majority 100 up. Not so bad mga ka-livestock, maganda yung growth nila, dahil nga first parity pa itong 8 heads na ito. Although kahit na maganda yung growth nila, dahil din medyo maganda na sana yung 130 to 135, kaso lang mga ka-livestock, sa price ng feeds napakataas talaga. Hindi katulad dati na 1.5 lang yung grower, ngayon almost 2K na yung isang sako mga ka-livestock. Magkano na lang yung sukli sa 2K natin? Nasa 1,980 yung isang sako ng grower. So i-round off na lang natin yun into 2K. So mga ka-livestock, balik tayo. So ipagpalagay ko na lang na overall weight nito sa walo is 900. So 900 times sa pinaka lowest price 130. So 117K. 117K ilis minus natin ng 98,500, ipagpalagay na lang natin. So may matira pa rin, may ganansya tayo na 18,500 mga ka-livestock. Hindi na lang natin bibilangin yung pagod natin, kasi ganito naman talaga sa hog racing, sa farming. Hindi man tayo nag-aim ng malaking kita dito. Ang ini-aim lang natin is na hindi tayo malugi, na meron talagang balik. Yun nga yung lagi kong binapaulit-ulit, na sabi nila lugi daw yung baboy, walang lugi mga ka-livestock. Tandaan nyo yan, walang lugi. Walang nagninegosyo nito pag palaging lugi. Puwera na lang siguro kung namatayan ka ng dalawa. Kahit nga mamatayan ka ng isa, hindi pa rin lugi. So ayun, narinig nyo mga ka-livestock, na may kita pa rin talaga kahit papano, kahit konti meron pa rin. At least yung puhunan natin bumabalik, may kunting naidagdag. San pa tayo? Sa 4 na buwan, sa loob ng almost 4 months, may ganun na balik. So napakaganda pag yung puhunan mo lang talaga dito, intended lang talaga dito mga livestock. Mas kikita tayo ng malaki pag tumaas yung price ng live weight. Hopefully tataas na ito mga livestock. Ganun naman talaga pag dito tayo sa probinsya, parang tayo pa nga yung mahal dito kaysa Luzon, kasi itatransport pa naman yung feeds, lalo na pag walang feed mill dito sa
sa page na best seller ngayon sa market. Yun man yung maghanap man tayo ng page na quality na mabilis magpalaki, kaya habulin talaga natin, sasabay talaga tayo doon sa magandang page kahit na mahal. Siyempre maganda naman yung resulta. Kaya yun po mga livestock, narinig at natunghayan nyo, may kita pa din sa pag-alaga ng baboy. Huwag kayong ma-discourage, continue lang tayo. Kailangan yung virtue talaga natin dito is patience lang talaga, kasi susunod na yung sipag at tiyaga dyan. Pag wala tayong pasensya dito, hindi tayo mag-prosper sa pinapasok nating business. That's all, and good day.